So, good evening everyone. So, dito po ako para ituloy yung project namin, which is yung na-post ko before, yung art 2 project namin. Ito naman yung art 3, yung um, ipapakita na kung paano yung module, yung pag-fill up ng isang employee doon sa kanyang information. Ganon. First is the program entry point, public, static void main, open close parenthesis, string, args, then new employment UI. So ito po siya. So dito nagsimula ang program. Tatawagin niya yung constructor ng employee management UI class para i-display yung GUI or graphical user interface. Ito po. Tapos, sa second is yung window frame. So, yung mag-set, dito po, ito po. So, set title, management employee, set size, 1,100 and 600. So, as you can see, maglalagay tayo ng exit on close. Kasi para kung gusto nating umalis sa system, mako-close siya. So, gumawa ng main window. So, title, yung management employee. Then, kapag sinira yung window, terminate program. Yes. Yung pangatlo, yung main panel setup. Ito po. Yeah, panel equals new panel. So, open close parenthesis. Then, nag-set tayo ng background with color 200, 80, and 80. So, panel setup, null, and panel 1. So, ito po. Gumagawa ng container or panel na may background color dark red at manual positioning, null layout, kaya lahat ng components ay may set bounds. Yes. So, sa form components naman, dito nilagay yung input fields at label, yung text employed ID, employee ID input. So, kailangan dyan na ito mag-input og ID, no? Then, next is text employee name. So, employee name input. So, ito. Next is drop down. Manager, start, and clerk. Kung unsa nga position po ang ilagay nyo po. Ito. Then, sa date picker or like birthday ng kung kailan siya pinanganak yung employee. Then, male, female, or other. So, dito po sa gender ito. Pwede rin tayo maglagay ng other kung wala sa male at female. So, next is contact number input. Yes. Kailangan talaga yung contact number kapag employee ka. Tapos, high school, bachelor, master or PhD sa CMB education. Next is CMB nationality. Drop down, Filipino, American, and other. Yes, kailangan dyan ang nationality sa isa ka employee. Diri, kani. Next po is yung buttons. May 6 buttons, which is yung ito po, as you can see ito. Meron tayo dyang add, delete, update, refresh, home, import. So, dito po. Ito. As you can see, makikita dito. Same lang lahat talaga yung code. Iba lang yung depende sa button na nilagay nyo. So, next po is employee table. So, sa employee table po tayo. Yung employee table is model equals new default
default table mode, open close parenthesis, new string, ID, name, position, date of birth or DOB, gender, phone, education, and nationality. So, naabot tayo, table equals new JTable model. So, ginagamit para makita yung list ng employees. Yes. True. Choice. Tapos, yung columns equals 8 fields, which is yung ID, name, position, date of birth, gender, phone, education, nationality. Rows equals, nadidagdag kapag nag-click ka ng add button. Yes. Tapos, sa 7 naman, button functionalities, flow per action, which is yung add. So, kinuha lahat ng input sa form, gumawa ng bagong row sa table, pinapakita yung employee data. So, dito naman sa delete, ito po, yung delete. So, kukunin yung anong row ang nakaselect sa table. Kung merong i-delete, kung wala, maglalabas ng error message like G option panic. So, dito naman sa update, kung may selected row, papalitan ng bago yung values galing sa form fields. Kung wala, maglalabas ng error message. Kagaya ni, ni delete. So, dito naman sa refresh, i-reset lahat ng input ng fields na picture. Yes. Like, kung is refresh, parang sa latong laptop, kung dapat kailangan dyan natin mag-refresh, no? So, para lagyan po na siya sa kwang system. Then, sa home, magpapakita ng message going home. Tapos, i-close yung window. Yes po. So, sa import naman, so, bubukas ng file chooser. Pag nakapili ka ng image file, i-scale siya sa 150 times 120 at i-display sa image layer. Yes. Then sa pang last is yung ito. Yung asa yan? Sa end of program. Sa end of program is habang nakabukas yung window, pwede kang mag-add, update, delete, or refresh. And refresh rather. Para sinara mo yung window tapos yung execution. In short, flow equals start, load GUI, fill form, add, update, add, update, delete, employee records, display sa table, then exit program. Kasi pag niran ko na yung code, ito yung nakikita nyo. So first, mag-input tayo ng employee ID. Kahit anong ID lang po, example lang po, 1, 2, 3, 4, 5. Then employee name, Dexter. Employee position, staff. Then, pinanganak siya. So, pwede natin siya edit. So, 2003, ganun. Then, siya, 5/09/2003 means May 9, 2003. Then sa gender, sa employee gender, pinalagay tayo ng male. Then employee phone 0912345678 9. Ganon. Tapos, pwede tayo mag-import ng photo. Kaso, example lang po. Pwede makikita nyo, gumagana talaga siya. So, next is i-add na natin siya. So, as you can see, so na-add na po yung yung information ng isang staff. So, nakalagay. So, kung gusto niyo palitan, pwede niyo click niyo yung colon, then update. Then, gusto niyo palitan yung employee education ng master. So, you should click update. Then, ayun. Nag-iba na siya. So, refresh lang ng refresh. Ayun, babalik siya sa dati. Tapos, kapag click mo yung home, yung delete, click mo yung colon, then delete, nawawala na siya din. Kung i-click mo yung home,
So, may nakalagay na going home. Then, pag once i-press mo yung okay, nag-i-exit po siya. Ganon. So, that's for my project. And I hope may na-learn po kayo sa video na to. Bye and thank you.